Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan. Alam niyo po, pag umaga nga po, napakahirap po talagang gumising, di po ba? Sapagkat malamig pa rin po ang panahon. Pero sa ating pagsunod sa inuutos ng Panginoon, ay tatayo po tayo. Napakahalaga po kasi ng pagsasamang katulad nito. Ito po ay inutos ng Panginoon at dapat po nating ginagawa. Praise God. Hindi niyo po ba napapansin? Pag pumupunta po kayo ngayon, puro pula nakikita nyo. Ano? Napapansin mo, yung punintahan lang po kami niyan, din po sa pamilihan. Lahat nakapula. Kasi ang February daw ay araw ng mga puso. Kaya yan po ang ating series, ang pag-ibig. Sa unang 1:4-10, makikita po natin ang ating verse. Narito ang pag-ibig. Hindi siya tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Yan po yung pag-ibig ng Panginoon na tunay na nagpakita sa atin ng tamang pag-ibig. Ano po? Kaya tandaan po natin, noong nakaraang linggo, binalaan tayo ng Panginoon sa mga counterfeit love, yung mga peking pag-ibig. Kasi po, marami pong pag-ibig na hindi naman talaga tunay. Lalong-lalong ito na po ay galing po sa mundo na hindi naman talaga nagbibigay ng mabuti sa atin. At marami na uhumaling sapagkat hindi nila alam ito'y magdadala ng pagkasira ng kanilang buhay. Ano po, kaya napakahalaga po na maunawaan natin na ang pag-ibig ng Diyos ay sa Kanya talaga ay nanggaling yung tunay na pag-ibig. Ano po, hindi po galing po kung saan. Hindi po ito nakikita sa mga social media o mga testimony ng tao na iba't ibang pagpapaunawa o pagkaunawa sa pag-ibig. Kaya po yan po ang panalangin ni Apostol Paul na sinasabi sa Filipos 1:9. Ito po ang sinasabi. Ipinagdarasal ko lalo pang lumago ang pagmamahal nyo sa isa't isa ng may karunungan at pangunawa. Ibig sabihin ng pag-ibig po, hindi lamang po sinabi mong pag-ibig, kundi dapat meron po tayong paglago sa karunungan at pangunawa. Ang ibig sabihin po niyan, kailangan meron po tayong karanasan o kalaman sa pag-ibig ng Diyos. Kaya madalas po, nagkakamali tayo ng bigay ng pag-ibig kasi yung pag-ibig na yun, worldly. Magmahal lang naman ako, ba't nagkaganito? Kasi po, hindi po ito galing doon sa pag-ibig na tunay na galing sa Diyos. Kaya po ang nangyayari, wala tayong kaalaman, nangyayari pag-ibig, tama na kaagad. Pagmahal, tama kaagad. Kasi nga po, sabi ni Apostol Paul, dapat yung pag-ibig na to, lumalago tayo sa may kaalaman at karunungan. Mula saan? Sa katotohanan o salita ng Panginoon. Ang tanging paraan upang lumago sa pag-ibig, yung patuloy tayong matuto sa pag-ibig ng Panginoon. Saan? Pamamagitan po ng ganito. Pagsama-sama, pagbabasa po ng salita ng Diyos, gawin po natin yan yung kalooban ng Panginoon, layunin niya. Kasi po nga po, pag tayo po ay umibig na, yan na po, di ba may kasabihan nga, ang pag-ibig, pag pumasok kay ninuman, hahamakin ang lahat. Maging ang sinasabi ng salita ng Diyos, wala na akong pakialam, basta mahalaga, masunod ko to. Kaya yun po nangyayari. At nakakalungkot, ito po'y nakasisira at nakatatanggal po ng tunay na kagalakan o yung kasiyahan sa isang tao. Kaya po, ang tanging paraan upang lumago sa pag-ibig na yan ay magpatuloy tayo. Saan? Sa paglapit at pagkakakilala sa Panginoon. At ang tunay na pag-ibig po ay dumadaan sa pagsubok. Kaya po, sino dito may mga asawa na for 3 years pataas? Nagsasama na kayo for 3 years pataas. Pakitaas po kamay. Di ba? Dahil po tayo dumaan ng mga pagsubok. Noong una, first, second, masarap pa. Pero pag tumaas na yung pagsasama natin, diyan nagkakaproblema. Lalo na pag nagkapagsubok na, yan na yung maraming bagay na mangyayari, diyan na lalo natetes ang ating pagmamahalan. Kaya po, sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon, ay maunawaan natin na ang pag-ibig kailangan dumaan. Lalong-lalo na pa yung pag-ibig na mamahalin mo yung mahirap mahalin. Di po ba? Sino yung tao na hindi ka ibig lovable, mamahalin mo. Madali lang kapag ang isang tao ay kamahal-mahal. Tama po ba?
Madali siyang ibigin. Paano yung mga, sabi mo na, toxic people? Yung mga tao na mahirap mahalin, kaaway mo. Yan yung mga bagay na inaalipusta ka. Yan yung mga bagay na iniinsulto ka. Paano ba mamahalin to mga to? Di po ba? Alam niyo po ba, hindi niyo po ba napapansin kung bakit pinahintulutan ni Lord yung mangyari yung mga tao na kung sino yung ayaw mo, yun yung lumalapit sa'yo. Alam niyo po ba bakit pinahintulutan ni Lord yan? Kasi po, yung mga taong ito nagbibigay sa atin o ginagamit ng Diyos para tayo ay mabago. Lalo yung mga taong magkaiba kayo. Di ba? Ilalapit sa'yo. Yung mga taong ang hirap kausap, yung mga taong mapagmataas, yung taong moody, yung tao na parang pag kinausap mo, lalayuan mo. Pero bakit sila yung nalalapit sa'yo? Kasi nga, pinahintulutan to ng Panginoon upang makita natin kung paano dapat idilto. Kasi nga, hindi po tayo pwede umiwas. Kasi kahit anong gandang ipakita mo, meron pang rin tao na maiinis sa'yo. You cannot please everybody. Tama po ba? Kahit may maganda nga kayong pinakikita, may meron pa rin magsasabi sa'yo ng di maganda. Ano po? Ano po ba ang tugon po natin yan? At minsan nga, napag-uusapan natin mamaya, hindi natin namamalayan, minsan tayo rin yung taong mahirap mahalin. Kaya pag-uusapan natin yung mensahe ng Panginoon. Kasi hindi po natin maiiwasan yung mga taong yan. Paano na? Paano po ba tayo magmahal sa mga taong mahirap mahalin? Ano ba yung gagawin natin? Kaya po yan ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Ang sabi dito, kapag mahirap ang mahal, magmahal tayong katulad ni Jesus. Or when love is difficult, love like Jesus. Paano gagamitin natin? Hindi yung pag-ibig mo. Hindi sukatan ng kakayahan mo, kundi yung pag-ibig na ginamit ng Diyos para sa iyo. Kaya nga yung sabi nga ng Panginoon, bagong utos ang sinasabi ko sa inyo, magmahalan kayo. Ano sabi ng Panginoon? Katulad ng pagmamahal ko. Kasi po, sino po dito ang di nagkakasala? Lahat tayo. Ibig sabihin, lahat tayo kaaway ng Diyos. Pero inibig tayo ng Panginoon kahit tayo ay kaaway. Na kahit tayo ay mahirap mahalin ng Diyos, minahal pa rin tayo ng Diyos. Kasi yan po ang dapat natin gamitin. Kaya minsan sa mag-asawa, di ba? Tumigil ka na. Mapuputol na yung PC ko. Kasi yung ginagamit natin pagmamahal na galing sa'yo. Pero once na yung pagmamahal galing sa Diyos, magtitiis ka para sa asawa mo. Magtitiis ka anuman ang sabi, kahit ang asawa mo ay parang, yung tawag dito, lagi yung tawag dito, yung megaphone. Di ba? Pagtitiisan mo yan, kahit ang asawa mo lalaki, may tamad naman din minsan, ay tumulong, pagtitiisan mo. Bakit? For the love of the Lord. Ayan po ang sinasabi ng Panginoon. Yung pagmamahal na pag ginamit mo yun sa Diyos, laging may extend. Laging may unli. Kumbaga sa rice, unli rice. Ano po? Kaya mahalaga po, ano po sinasabi sa Lucas 26:27-28 and 31, sabi po dito, ngunit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin nyo ang iyong mga kaaway. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Gawan ninyo na mabuti ang mga napupuot sa inyo. Grabe, no? Gagawan mo pa na mabuti yung mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang nagbibitiw ng sumpa laban sa inyo. God bless you sa mga sumusumpa pa sa inyo. Sasabihin mo. At ipanalangin ninyo ang mga nagmamalupit sa inyo. Gawin niyo sa inyong kapwa ang gustong niyang gawin nila sa inyo. Ibang klaseng pagmamahal, ano? Hindi makasarili. Kaaway mo, mamahalin mo. Kasi lahat ganyan, di ba? Mahirap mahalin ng kaaway, pero sabi pa nga dito, gawan nyo na mabuti. Yung napupuot, yung mga nagagalit sa inyo, gawan nyo na mabuti. Ibang-iba sa sinasabi ng mundo. Kapag kagalit mo, pag ginagawa ka ng masama, gawan mo na masama. Di ba ba? Yan ang lakaran ng mundo. Pero sa mundo, sa Panginoon, ibang-iba. Kapag may nagagalit sa'yo, gawan mo ng mabuti. Ibang-iba po. Di ba? O, ipanalangin, pagpalain yung mga nagbibitiw na sumpa sa'yo. Kung minumura ka, God bless you. Ang hirap sabihin.
Ang hirap gawin, pero ito po ang tinutugon o tinuturo sa atin ng Panginoon kung paano magmahal tayo sa mga taong mahirap mahalin. Minumura ka na, ibe-bless mo pa. At ang sabi dito, ipanalangin siya ninyo yung mga nagmamalupit. Ipagpe-pray mo pa. Di ba, kung ipagpe-pray mo, Lord, sana mamatay na siya. Kunin mo na lang siya, di ba? Hindi, ipagpe-pray mo pa para alin? Mabago, pagpalain pa. Para, imposible yan, pastor. Pero ito po yung ipinapakita na gawin natin sa mga taong komplikado, sa mga taong toxic, sa mga taong mahirap mahalin, sa mga taong kaaway natin. Sinasabi lang po sa atin ng Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon na hindi makasarili. Kasi kung sarili lang po natin ang ating iisipin pagmamahal, gagawin niyo po ba ito? Mamahalin mo yung kaaway mo? Pastor, naman kaaway nga eh. Para ka namang hindi nag-iisip. Di ba po ba? Tapos sabi pa dito, gawa nyo ng mabuti. Tapos pagpalain nyo pa. Ipanalangin mo pa. Puro mabubuti. Pero ito po ang pinagagawa ng Panginoon, yung pag-ibig na ito. Sapagkat, bakit niya sinabi ito sa atin, pinagsasabi dito sa Lucas? Kasi po, lahat po tayo mahirap mahalin sa paningin po ng Diyos. Lahat tayo. Wala po magtatangi na, hindi ako mahirap mahalin. Bakit? Makasalanan ka eh. Pero anong ginawa ng Panginoon? Kaaway ka ng Panginoon, pero ginawa ka niyang kaibigan. Ginawa ka na mabuti kahit siya'y napupuot sa'yo dahil sa kasalanan. Pinagpala ka ng Panginoon kahit ikaw'y nagre-rebelde sa Kanya. At yung hindi maganda, pinapakitaan ka pa rin ng Diyos na mabuti. Dahil ang Diyos ay mabuti, hindi sa gumagawa ng masama. At yun po ang nais ng Panginoon. Para mahalin ang mga taong mahirap mahalin, unang-una, piliin ang magmahal. Alam niyo po, may kwento po ako. Meron po mag-asawa. Sabi doon sa pastor, lalaki, Pastor, hiwalayan kayo ng asawa ko. Bakit naman? Hindi ko na po nararamdaman na mahal ko siya. Bakit mo dinamdaman? Kasi po lagi po kami nag-aaway. May mga bagay na hindi kami napagkakasunduan. Kaya ihiwalayan ko na po siya, hindi ko na po siya mahal. Ano po yung sabi ng pastor? Isa lang ang gagawin mo. Piliin mo ang mahalin siya. Wala kang choice. Ganyan po ang ginawa ng ating Panginoon. Kasi kung damdamin po ang paiirali ng Panginoon, hindi tayo mamahalin ng Diyos. Tingnan niyo po, lagi tayo nagkakamali, hindi naman tayo perfecto. Di po ba? Pero pinili niya, kasi kaya dito makikita natin, kapag namili tayo o pinili natin magmahal, sineset aside natin yung damdamin natin. Kasi pastor, ginawa na ko hindi maganda. O nakita niyo pag damdamin? Pero kapag pinili mo ang magmahal, isiset aside mo ang galit mo, isiset aside mo ang iyong ano mo sa nagawa sa'yo, kundi pipiliin mo ang mahalin siya. Dapagkat pag pinili mo, kakalimutan mo yung sarili mo. Kundi gagawin mo kung ano yung ginawa sa'yo ng Diyos. Ano po sabi dito sa John 3:16? Alam niyo na po ito. Diba? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Pinili ng Diyos Ama na ibigay yung kanyang anak upang alin? Upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya at huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Choice ng Panginoon yun, ng Diyos Ama, na kahit nga na ang tao na sanlibutan ay napupuot siya because of sin dahil kaaway tayo ng Diyos, He chose to love us sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Na alam niya na magdurusa, na alam niya mamamatay dun sa cross, pero sabi niya, hindi, pipiliin ko mahalin kayo. Kaya sabi ng Panginoon, hindi kayo ang pumili, kundi ako ang pumili sa inyo. Kaya pag pinili natin magmahal, sineset aside natin yung nakaraan. Sineset aside natin yung kasalanan na gawa. Sineset aside natin yung damdamin natin na hindi galit puot, kundi pinili natin sumunod sa Panginoon. Kaya madali na natin mahalin yung kapwa natin, lalo mahirap mahalin. Bakit? It's not about our feeling. It's all about choice. Pinili mo magmahal. Di po ba?
Tayo mga magulang, pag sa mga anak, bakit patuloy pa rin natin minamahal kahit sumusuway sa atin? Kasi pinili natin alin? Mahalin sila. At ganun din sa mga anak. Bakit patuloy kahit ayaw mo sumunod? Na kahit KJ naman ni nanay, ni mami, pero susunod ka. Bakit? Kasi pinipili mo mahalin mo ang iyong magulang. Anong bakit po? Kasi pinili ng Diyos na mahalin tayo kasi ang unang-unang iniisip niya yung kabubuti natin eh. Kaya pinili niya na Ellen, na huwag tayong parusahan. Kasi pag hindi niya tayo piniling mahalin, saan tayo pupunta? Parurusahan tayo. Balik tayo sa message nung last week, di ba? Yung message, yung pag-ibig ng Diyos na galing sa Kanya, iniisip niya yung pinakamabuting ibibigay niya sa iyo. At yun ang nasa isip niya. Dahil pinili niya mahalin tayo, pinili niya yung pinaka na kailangan ng tao na huwag maparusahan. At yun ang sinabi niya dito sa 1:3-17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos sa anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang pagmamahal sa mahihirap na tao ay isang pagpili na kailangan nating gawin. Kaya nga pag-ibig na hindi makasarili. Di po ba? Pero pag sinabi mo, kaaway ko nga yan, buti nga na lang sa kanya, nagkaganyan siya. Hindi yun ang inisip ng Diyos. Kasi ang tunay na pag-ibig na galing sa Diyos, iniisip niyan kung anong makakabuti sa iyo. Yun lagi ang iniisip ng Diyos. Kaya yung pagmamahal na galing sa Diyos, yung napansin, bakit yun ang mensahe ng Panginoon last week? Kapag naunawaan mo yung pag-ibig ay galing sa Diyos, yung pag-ibig na yan ang gagayahin mo upang mahalin yung mga taong mahirap mahalin. Yun po ang nais ng Diyos. Pag-ibig, gaya ng sinabi ni Jesus na hindi maaring pamahalaan ng damdamin. Kaya sabi ko sa inyo, pag pinili mo magmahal, patay ang damdamin mo. Kailangan mong patayin yan. Bakit si Jesus ginawa yan? Kung titignan natin, kung damdamin lang ang pinairal ng ating Panginoon, lahat po tayo dito pinakain na sa lupa, pinatira na, pinatama na sa mga kiglat para tayo mamatay. Kasi we are not worth it. Pero kasi nga pinili ka niya. Sabi mo sa tabi mo, pinili ka ng Diyos. Na mahalin. At hindi yun, choice niya yun, hindi dahil napipilitan siya, hindi dahil wala nang magawa. Hindi. Talagang pinili ka ng Panginoon. At ang ibig sabihin ng pagpili ng pagmamahal, ay sasalungat ito saan? Sa damdamin natin. Kundi ang pinakamatibay na dahilan ay ang pagsunod mo sa Panginoon. Yun ang matibay na dahilan. Kaya pag pinili mo mahalin ang mga mahirap mahalin, pinipili mong sumunod sa Panginoon. Pinipili mong maluwalhati ang ating Panginoon. Ano? Naway dalhin natin iyon sa pagnanais ng pagsunod natin sa Panginoon. Kaya habang ginagawa natin ang pagpiling iyon para luwalhatiin siya bilang tayo ituloy para sa pagmamahal na yan. Magpatuloy tayo sa pagmamahal na yan upang lalo maluwalhati ang pangalan ng Panginoon. At para maging yung pagpiling iyan ay magpatuloy, dapat ugaliin mo ang pagmamahal. Napiliin mo ang pagmamahal. Dapat inuugali yan. Di po ba? Bakit po ang habit o yung nakasanayan mo na yung mahalaga lalo sa pag-ibig? Sino po dito every morning nagkakape? Yung iba hindi nagkakape? Uy, bibigyan ko pa naman kayo ng kape. Ayaw nyo pa na ng kape. Di ba? Kasi nakagulian mo na eh. Every morning, kakape ka. Hapon, kakape ka. Di ba? Ganon din po. Kapag inugali natin, piliin na magmahal, madali na magmahal tayo ng kapwa. Ganun po. Kaya ang Diyos pag-ibig eh. Katangian niya yun. Madali siya magmahal. Kasi nga, ugali niya na yung magmahal. Kaya Christian, we are known to be a loving person. Kaya ang mga Kristiyano ay kilala sa papagmahal dahil may Diyos siya. Kaya pag inuugali mo ang piniin na magmahal, madaling magmahal ng mga mahirap mahalin. Ano sabi sa 1 Corinto 9:26-27? Kaya nga, may direksyon na aking pagtakbo. Hindi lamang ako sumusuntok sa hangin, dinidisiplina ko ang aking katawan. Dinidisiplina, nagiging habit ko ito. Sabi,
Dahil baka pagkatapos ko ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako naman ang hindi makakatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Kaya, alam niyo po ba, we are creatures of habit. Lahat tayo may nakagawian. Sino dito wala nakagawian? Lahat tayo, di ba? Nakagawian mong magmano. Nakagawian mong pagdating mo sa bahay, umiinom ka ng tubig. We are creation by habits. At ganun din po tayo. Dapat, habit natin, piliin na magmahal. Kapag napili po natin yun, yung sinasabi sa Luke 6:27-28, magagawa po natin sa mga tao. Bakit? Kasi nga, naging habit mo na ang magmahal. Kasi po, lahat tayo may layunin. Kaya po ito binigay ko dito sa 1 Corinthians. Sino po dito yung nakakasali sa mga varsity? Sa mga laro? Di ba, ganon? Kapag nasali ka sa varsity, may disiplina ka. Lalo sa paglaro ng basketball, kailangan matulog ka na maaga. Lalo kung may practice kayo. May disiplina yan, hindi pwede. Para saan? Matapos mo yun, yung magaling yung sa kalarangan. At bilang mga mananampalataya, may kanya-kanya po tayong layunin ng pagtakbo. At ang isang layunin na yan na dapat dinidisiplina natin ay yung alin, ugaliin natin magmahal ng iba. Kasi yan po tayo kilala. Kapag kilala ka dyan, ibig sabihin yung layunin ng Diyos ay nagkakaroon ng action, yung pag-ibig na to. Na talaga na ipuput mo yung love in action. Kaya nga ang love is dito feelings eh. Ito po ay action. Love is kind, love is patient. Kaya action word po ito. Kaya pag po ito po ay na-apply natin in action, ano po nangyayari? Na ibabahagi natin piliin ang pagmamahal sa lahat. Hindi na tayo namimili. Madalas tayo mamili. Ayokong ibigay niya kasi hindi niya ako gusto eh. Yung gusto ko lang, yun ang pipiliin ko mahalin. Ano po sinasabi dito sa Lucas 6:32-34? Kung ang mamahalin lang ninyo ay mga nagmamahal sa inyo, anong kahanga-hanga roon? Minamahal din ng mga makasalanan ang nagmamahal sa kanila. At kung gagawan lang ninyo mabuti ay may mga tao mabuti sa inyo, anong kahanga-hanga roon? Ginagawa rin niya ng mga makasalanan. At kung pinapahiram lang ninyo ang mga taong inaasahan ninyo makakabayad sa inyo, anong kahanga-hanga roon? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa kapwa nila makasalanan sa pag-asang mababayaran sila. Gusto ng Diyos, we make a difference. Maging iba tayo sa takbo ng libutan. Kasi madalas, we are Christian, we are called to be Christian, pero minamahal lang natin yung taong nagmamahal sa atin. Anong pinagkaiba kay Anlino na sinasabi dito sa Lucas? Kung mamahalin nyo lang yung nagmamahal sa inyo, ano benepisyo nito? Anong kahanga-hanga dito? Ginagawa rin ng sanlibutan yan. Kaya nga sa Lucas 6:27-28, mahalin mo yung kaaway mo. Iba ito. Di po ba? Kahanga-hanga ito. Bakit? Mamahalin mo yung kaaway mo, ipapanalangin mo, ibe-bless mo. Iba ito. Malayong malayo sa nakaranang mundo. Ang mundo, pag kagalit mo, sumpa mo. Pag ang kagalit mo, ipanalangin mo mamatay. Ipanalangin mo may masamang mangyari sa kanya. Pero ibang-iba. Bakit? Kasi nga, yung pagmamahal na to ay magbibigay lalo ng dulot sa mga tao mahirap mahalin na makikita nila yung pagmamahal na ginagamit mo ay pagmamahal mula kay Kristo. Amen? Masasabi ka, pambihira naman taong ito. Kahit anong gawin ko, pinapakitaan ako ng mabuti. Nga sabi po sa Peter yan eh. Yung mga taong nagpapakita yun ng kasamaan, patuloy mo pa rin magpakita ng mabuti. Bakit? Darating ang panahon, mauunawaan niya. Yung binibigay mong kabutihan ay tatalima na siya, magpapasalamat siya sa iyo. Salamat. Sa kabila ng aking mga hindi magandang pagpapakita sa iyo, pinakitaan mo pa rin ako ng mabuti. Kaya nga, ibang-iba nga mga Kristiyano eh. Kaya minsan napagkakamalang, may ganun eh. Bakit? Minumura ka na, nakatawa ka pa. Bless you, brother. Sa atin, pag lalaki yan, hamunan na, no? Tara, ngayon hindi na. Bakit? Ibang-iba eh. Lalo na dito, sabi nga dito sa bandang huli, kung magpapahiram ka na sa inaasahan mo magbabayad sa'yo, hindi kita pahiramin. Bakit? Wala ka mang kakayang magbayad eh. Minsan ganon. Pero sabi ng Panginoon, kahit magpahiram ka at walang kakayahan yun, sabi ng Panginoon, ako na bahala magbabigay sa'yo niyan. Nasa salita pa rin ng Panginoon. Kasi nga, ginagawa mo isang bagay, hindi para sa'yo, kundi para sa Diyos.
Kasi yung pag-ibig ng Diyos, hindi na yung nakikita sa pag-ibig mo, kundi pag-ibig ng Diyos ay nakakita na sa'yo. Ibang-iba ka na. Kaya nga nasasabi, ay talagang born again yan. Ay talagang Kristiyano yan. Kasi minamahal kahit mahirap mahalin. Ibang klase. Kaya nga doon tayo nagiging iba sa mundo. Kasi nga, hindi natin ginagaya ang lakaran o ginagawang pag-ibig ng Diyos sa kapwa. Ano? Pag ang mahal ka niya, mamahalin mo. Pagkaaway, hindi kita mamahalin. Kaya ibang-iba po tayo. Gawin natin una hakbang ang pagpapakita ng pagmamahal. Yung piliin mo magmahal kahit sino siya. Kasi po ang pag-ibig ng Diyos, kahit sino ka, minahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kahit sino ka man, parang pelikula yun, ano? Kahit sino ka man, mahal ka ng Diyos. Yan ang katotohanan. At ang pag-ibig ng Diyos, walang katapusan. May kanta nga, yung maganda-maganda, yung hindi ka nagkulang. Ganda nun. Kasi sabi doon, yung biyaya'y laan para sa akin at ang pag-ibig mo, kahit maging sino ako, minahal mo ako noon pa man. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Pinili ka upang sa ganon, sa lahat ng mga tao dito, pinili ka ng Diyos para mahalin. Dahil ang pag-ibig na yan para sa lahat. Okay? Para ipakita natin, huwag tayong mamili. Kasi minsan, Lord, bigay mo sa akin yung taong hawakan ko, yung kamahal-mahal. Kasi binigay sa'yo, Lord naman, pwede bang iba? Kasi ang tigas ng ulo nito eh. Doon nga makikita, hindi nyo napapansin kung bakit pinahintulutan ni Lord John para tayo mabago. Ganyan po ako dati, Lord, gusto bigay mo sa akin yung taong madaling, yung teachable, yung madaling sumunod, na iba. Kahit anong sabi mo, ay sumunod. Doon papasok yung pag-ibig ng Diyos na kailangan para sa kanila. Sabi ko nga, minsan din tayo naging matigas ang ulo. Minsan din tayong ayaw sumunod. Minsan din tayo yung tao na ayaw natin, pero ginagawa natin. Kaya para tayo ay matutong magmahal katulad na ating Panginoon sa Kristo, itong pangalawa. Una, siyasatin natin ang ating sarili. Alam niyo po ba kung bakit minsan mahirap tayo magmahal? Lalo yung mga taong mahirap mahalin. Yung napansin, minsan ikaw din taong mahirap mahalin. Hindi nyo napapansin yun. Ang galing natin magturo, pero minsan tayo hindi natin nakikita. Ako pala may problema. Naikwento ko na po sa inyo isang pamilya. Di ba? Lagi nag-aaway sa pamilya. Lagi nagagalit yung nanay. Sabi ng nanay, puro kayo pasaway. Dahil sa ginagawa niyong yan, aalis na ako ng bahay. Hindi sila pinigilan ng tatay, taka ng anak. Umalis siya, nagbakasyon, pumunta doon sa kamag-anak. 1 linggo. E di pagkatapos 1 linggo, bumalik, sabi, nung nawala ako, kala nyo, lalo kayo nagkagulo, Sabi nung tatay tsaka anak, hindi nga, nung nawala kayo, mahimik ang bahay. Nung nawala kayo, nagkaayos kami. Minsan kasi, siratin natin sarili natin. Baka minsan tayo yun. Minsan tayo yung mahirap mahalin. Kaya mahirap tayo magmahal. Even us, mahirap tayo mahalin. Kaya kung gusto mo na magkaroon ng pagmamahal katulad kay Jesus, tingnan natin minsan din sarili natin. Ano sabi dito sa Mateo 7:3 and 4? Bakit mo pinupuna ang puwing sa mata ng iyong kapwa, ngunit hindi mo naman napapansin ang trosong nasa iyong mata? Linaw po, di po ba? Paano mo masasabi sa iba, hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata, gayong may troso sa iyong mga mata? Ano po ibig sabihin? Ang galing natin mamuna, ang galing natin mahusga, pero hindi natin nakikita yung sarili natin na meron tayong problema. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya minsan mahirap tayong magmahal ng iba, lalong mahirap na tao mahalin, kasi tayo minsan mahirap mahalin. Dapat siyasatin natin. Dapat matuto tayong tignan muna ang sarili natin patungkol muna sa iba. Ako ba ay tao rin na pagkasama ako ay sasabihin na ang sarap mong kasama? O ikaw ba'y nilalayuan? O ikaw ba'y sinasabihan na ayoko kasama ka? Dahil minsan, ba yung sa kabataan, ang pangit mong kasama? Kasi bakit? Lalo na pag mataas tayo, na akala natin, perfecto tayo, na wala tayong pagkakamali,
Ito pa ilustrasyon sa atin upang matignan natin ang ating sarili na huwag tayo humusga o mag-criticize muna ng iba. Kundi tignan muna natin yung iba. Kaya mahirap. Naghahanap tayo ng pagmamahal pero hindi din natin napapansin tayo pala ang mahirap mahalin. Minsan, patingin tayo sa Panginoon. Entitled tayong maghusga ng iba, pero hindi natin tinitignan. Even us, we are not qualified. Di ba? Tingnan po natin. Minsan masyado tayong nagre-reklamo kung gaano kahirap magmahal ng iba. Pero hindi natin nakikita. Tayo mismo mahirap talaga tayong mahalin. Paano mangyayari upang mapagsisiyasat natin sa ating sarili? Masisiyatan na ating sarili sa ating pagsuko sa Diyos. Kailangan mo magpakumbaba sa harap ng Diyos. Kasi madalas, even Christian, ako yung tama eh. Sabi ng Panginoon, ang Diyos lang ang tama at mabuti, walang sino man. Wala. Kaya hindi tayo pwede magbalaki sa harapan ng Diyos. Aminin natin. Kasi unless hindi tayo magpapakumbaba, hindi tayo susuko sa Diyos na may problema ka, hindi ka mababago. Maraming tao mahirap mahalin ka. Bakit? Mapagmataas ka. Ang sabi ng Diyos, diba? Kinamumuyan ko ang mapagmataas, ngunit binibigyan ko ng biyaya ang mga taong mapagkumbaba. We cannot change kung hindi tayo susuko sa Panginoon. Ang sabi sa Lucas 6:35, sa halip, ito ang inyong gawin, mahalin ninyo ang inyong mga kaawit, gawan nyo sila ng mabuti. Kung magpapahiram kayo nang hindi umaasa ng anumang kabayaran. Malaking gantimpala ang tatanggapin ninyo. At ito po, makikilala kayo mga anak ng kataas-taasan Diyos, sapagkat mabuti siya kahit sa masasama at walang utang na loob. Kapag po tayo nagpapasiyasat, maiintindihan, ay, born again to, ay, anak to ng Diyos, ay, mananampalataya. Bakit? Kasi nagpapakumbaba, sumusuko sa Diyos. Tayo mga Kristiyano, masita lang. Bakit? Wala namang ginagawa. Baka ikaw. Lalo ng mga anak. Huwag na tayo kung tinama ka ng anak mo, kahit anak mo yan, tanggapin mo. Bakit? Kasi kailangan mong baguhin yan. Wala naman ditong perfecto eh. Minsan mga magulang naman, anak lang kita, magulang mo ko. Di ba? Pero kung alam mong tinatama ka dahil may meron kang hindi ginagawa, patama ka. Kasi ang Diyos ganun eh. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw na tayo magpatuloy sa mga pagkakamali o kasalanan. Kaya nga tayo dinidisiplina. Kaya pag tayo may nagagawa, may sumisita sa'yo, lapit ka sa Panginoon, Lord, patawarin niyo po ako. Kung ako man ay nagiging katitisuran ng iba, Lord, patawarin niyo po ako. Salamat sa'yo, brother, sister, at nakita mo yung sa akin para mabago ako. Yung kasi po ang pagsuko. Kaya nahihirapan tayong magmahal kasi even us, ayaw nating isuko kung anong meron tayo na dapat tanggalin na natin. Di po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, isuko mo na. Hindi po yan nagpapakita ng kahinaan. Minsan kasi, ang hina ko, isusuko ko yung, di po. Yan po ay nagpapakita ng pagsuko sa Diyos at binibigyan natin ng daan ng isang mas dakilang makapangyarihan nung pumalit sa sitwasyon mo. Kung alam mo na yung mas makapangyarihan Diyos ay susuko ka, hinahayaan mo ang Diyos na kumontrol ng lahat sa sitwasyon mo. Siya kukontrol. Kasi madalas kinukontrol natin at yun na nagagawa na hirap natin mahalin eh. Ang kapwa natin, lalo yung mahirap mahalin na tao, hindi natin magawa kasi nga hindi natin isinusuko. Even us. Hayaan gawin ng Diyos ang kanyang bahagi. Patuloy tayong manalangin at ipagkatiwala sa Panginoon. Yan. Patuloy tayong manalangin. Sabi nga, di ba, ipanalangin nyo yung mga napupuot sa inyo, sumusumpa sa inyo. Ibig sabihin, binibigay, Lord, anumang kalalabasan nito, ibinibigay ko na sa inyo. Sa inyo na lahat. Kasi, kaya ang hirap natin magpasuko sa Panginoon. Gusto natin kontrolin na yung mga bagay. Lalo ng mga tao, di ba? Hindi, dapat ano yan? Ang Diyos lang naman ang nagbabago, hindi naman ikaw. Ang Diyos lang ang may kakayahang magbago ng tao. Kaya ibigay mo sa Kanya. Kaya nga sabi sa Ephesians 4:15, sa halip, ipapahayag natin ang katotohanan may pag-ibig.
Ibig sabihin, yung pag-ibig na meron ka nakaangkla sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi nga sabi, kasi hindi, ano ba ang sabi ng salita ng Diyos? Doon ka aangkla. Hindi yung dahil nasaktan ka, hindi dahil may nag-ano sa'yo na ang sama ng ugali mo, hindi ganoon. Kung ano yung sinasabi ng katotohanan, give way, tatanggapin mo dahil yun ang sabi ng Panginoon. Upang sa lahat ng bagay, tayo maging katulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Maging Christ-likeness. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya pag tayo nagmamahal ng mga taong toxic, mahirap mahalin, ano nangyayari? Nagiging katulad natin ng ating Panginoon, which is na gusto ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon ang mga Kristiyano ay nakatago saan? Behind Christ. Nakatago kayo sa katauhan ni Hesus Kristo. Kaya pag tayo nagmamahal ng mga taong mahirap mahalin, nakikita sa atin si Hesus Kristo. We become Christ-likeness. Kaya nga, dapat magpasiyasat ka. It's not about you. It's all about the Word of God. It's all about kung ano yung gusto ng Diyos. Di po ba? Kasi sinasabi ko po sa inyo, kailangan matiyak natin, maalis natin ang mga bagay sa buhay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Sabi ko nga, even we are Christian, ang dali natin magturo. Ang sama ng ugali mo. Ganto ka, ganto ka. Tapos, in return, mag-aano ka ng mga mahalin ka ng iba? Sasabihin siya, ikaw nga, hirap mahalin Kasi nga, magpasiyasat tayo. Kasi ang Diyos pa rin ang nakakaalam. At ayun, pagpapasiyasat ka sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya nagiging madali at tama yung conscience mo, yung tama yung pagsisiyasat o anong babaguhin sa'yo. Kasi nga, controlled by the Holy Spirit. Kaya minsan ginagamit din ng salita ng Diyos. Ang sinabi ko, ang mensahe ng Panginoon, hindi para husgahan ka Para alin? Mabago ka at maging pagpapala yung buhay mo bilang isang living testimony na sumusunod sa Panginoon. Ano sabi sa Roma 5:5? At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil binuhos sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Kaya ang mga Kristiyano hindi napapansin, hindi na makasarili. May pakina kayo sa kapwa nyo. Nung hindi kayo Kristiyano, okay lang Pag hindi magbayad sa jeep Pag nakalimutan, sasabihin mo pa, ang galing ko, wais ako, hindi ako nagbayad. Ayun, super, nagbayad ba ako? Hindi po. Sige, magbabayad po ako. Sino po dito yung, kapag kumain ng candy dati, tinatapon lang kung saan-saan? Pero nung naging Kristiyano ka, walang basurahan dito na muna. Pag nakakita kong basurahan, tsaka na itatapon. You care to others. Sa CR, di po ba? Minsan yung CR, kinukuha na ng maraming tissue. Di iniisip yung papalit na maaaring mag-food, di ba? Pwede magbawas. Pero walang tissue na, wala kayo nuhuha? Ngayon, hindi mo naisipin yun. Bakit? Hindi gagamit ito. Pupunasan ko yung bowl kasi di ba yung gano'n? May paki ka na. Kasi nga, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na meron tayong lahat, natuto tayong magmahal ng ating kapwa. Meron na tayong paki. At higit sa lahat, may paki ka na sa mga taong mahirap mahalin. Kasi yan ang Diyos. Kaya ang gagamitin mong batayan ay ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya posibleng magmahal because of dwelling in the Holy Spirit. Ika'y nagdudwell sa banal na Espiritu. Ika'y nagdudwell sa katotohanan, lalo sa Diyos. Kaya hindi na ito mahirap, hindi na posible. Imposible, kundi posible na. Bakit? Because of the work, the Holy Spirit in you, gagawin natin magmahal ng ating kapwa, lalo na sa ating sarili. Lord, baguhin mo ko. Lord, anumang bagay na kinatitisura ng aking kapwa, Lord, tatanggalin ko sa tulong at biyaya niyo, Panginoon. Okay? Kaya madali na tayong magmahal. Talaga totoo, sino naman mahirap magmahal na mahirap na tao, yung mga toxic, mahirap mahalin yan Pero pag ang banal na Espiritu na ang kumilos, walang imposible. Di po ba? Halimbawa na lang po ito. Meron pong isang mag-asawa for 20 years. Pinagpe-pray yung asawa niyang lalaki. 20 years. Sabi niya, Lord, baguhin niyo po ang asawa ko. For 20, may mga bisyo Talaga iniiyak niya sa Panginoon. Mahal pa rin, hindi siya nakipaghiwalay. At isang araw, habang naggaganito, nagsesemino ng pastor, lumapit yung asawa niya, umiiyak.
at naranasan ang pag-ibig ng Diyos. At dahil doon, marami nag-iiyakan na. Kasi kilala nila eh. For 20 years, pinag-pray niya, minahal niya yung di karapat-dapat mahalin. Kahit abusado, sinasaktan siya. Pero dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, walang imposible sa Diyos. Amen? Amen. Kaya kung tayo may mahal sa buhay, Lord, ang posible mong mangyari ito. Walang imposible sa Diyos. Dahil yung pagmamahal ng Diyos ay ginamit niya sa pamamagitan ng pagbubuhos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mamahalin mo yung taong yun because of the Holy Spirit. Okay? At we must know Him. Alam niyo minsan kung bakit tayo mahirap magmahal din ng ating kapwa, lalo mahirap. Madali magsabi, mamahalin ko yan, kahit kaaway ko. Pero pag hindi nanggagaling sa buong puso, mahirap. Kaya pag na-offend ka na naman, ayoko na. Kasi nga, hindi buong puso. Ano po kahalagahan na magmahal ka ng buong puso? Ang sabi sa unang 1:4-21, ito ang utas na ibinibigay sa atin ni Kristo. Ang taong umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid. Kapag tunay ang pagmamahal mo sa Diyos, buong puso, madaling magmahal ng ating kapwa. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya pag ang pag-ibig mo sa Diyos ay walang halong counterfeit o peke, pag binigay mo to sa kapwa mo, kahit mahirap mahalin na tao, buong puso rin. Bakit? Nagsimula yung pag-ibig mo mula sa Diyos, hindi sa iyo. Intindihan po natin? Kaya ang gusto ng Panginoon, gamitin mo yung pag-ibig ng Diyos mula sa Kanya upang yung pag-ibig na wagas mo sa Diyos, magamit mo sa kapwa mo katulad ng sa Diyos. Kaya ang sabi niya, mag-ibigan kayo katulad ko. Kaya yung pag-ibig ng Diyos na wholeheartedly sa Panginoon, yan ang ipapasa mo sa kapwa mo, sa mga taong toxic, sa mga taong mahirap mahalin, sa mga taong kaaway mo, mamahalin mo siya dahil una mo minahal ang Diyos ng buong puso. Amen? Kaya it's not about our heart or self natin. It's all about Jesus. It's all about God. Kaya maganda po sa panahon po natin yan. Ang dami pong ina-advertise, lalo po sa maling pagmamahal. Tignan po natin. Basta wala kang, yung naalala ko yung aking sermon na yung blurred immorality. Pag wala kang taong inaapakan, tama yung pagmamahal. Kapag ikaw ay nagmamahalan kayo, tama na yan, kahit hindi kayo kasal. Kahit kayo ay pares na lalaki, babae, tama yan kasi nagmamahalan kayo. Kaya it's anchor on the truth. Kailangan naka-angkla ito sa katotohanan. Kasi hindi po tunay na pagmamahal. Kung tunay na pagmamahal mo para sa Panginoon, susunod ka. Kung anong sinasabi ng katotohanan, gagawin mo. Kasi nga, buong puso ka nagmamahal sa Panginoon. Amen? Yun ang katotohanan. Kaya mga kabataan, ang hirap nilang sumunod sa Panginoon. Kasi nga, hindi buong puso nyo minamahal ang Diyos. Even the parents, mahal ko ang Diyos, pero sa salita, pero sa gawa, hindi natin magawa. Mahal na mahal ko ang Panginoon. Ba't hindi ka nakikinig sa magulang mo? Ang sabi ng magulang mo, magtapos ka ng pag-aaral. Sabi ng magulang mo, tangkilikin mo magulang mo. Sabi ng Diyos siya, pero hindi mo ginagawa. At sasabihin mo, mahal na mahal mo ang Diyos. Even pag tayo nagpapasa ng pag-ibig, kala natin tama, pero may tama. Kasi nga, hindi talaga buong puso tayo na nagmamahal sa Diyos. Tayo po, hindi tayo kinokondem ng Panginoon. Baka sabihin, si Pastor, no. Mahal nga tayo ng Diyos eh. Para yung pagmamahal na yan, mawala yung takot. Kaya love is patient, love is kind. Laging mabuti. Paano po ba natin sa practical? Paano natin gagawin to? Unang-una, sinabi nga kanina, dun sa ating ipanalangin po natin yung mga taong mahirap mahalin. Ipag-pray po natin. Yung bagay na mahirap silang isama, mahirap kausapin, even family, ipag-pray po natin. Huwag natin daanin sa mga bagay na lalayo sa atin, kundi sa pamamagitan ng panalangin. Extend po natin yung grace ni Lord. Yung biyaya ng Diyos na naranasan natin, extend natin sa kanila. Huwag natin ilayo sa kanila. O bakit? Sa pagpili po na patawarin natin sila at gawan po natin ang mabuti. Huwag po natin silang layuan. Kundi extend natin yung biyaya ng Diyos, pinatatawad kita. At pagawa tayo ng mabuti. Lagi po sasabihin sa inyo, pinatawad ka ng Diyos, hindi daw natapos. Kundi sabi ni Lord, isasama pa kita doon sa langit. Parang ganun ang sinasabi sa atin. Pinatawad mo siya, pero pipiliin mo pa rin siyang gawa ng mabuti.
Kasi madalas, pinatatawad na kita, ha? Pero ayoko makita mo ka mo. Ayoko kita makasalubong. Ayoko kita makasama sa pagkain sa ano. Extend natin yung grace mula sa biyaya ng Panginoon. At magsalita po tayo ng alin? Word wisely. Yung may katuturan, yung may karunungan mula sa salita ng Diyos. Kasi pag tayo kinainisan na natin yung mga tao mahirap mahalin, ang lumalabas? Mamatay ka na sana. Sumpain ka na sana. Sana magkasakit ka. Kasi mahirap mahalin, di ba? Pero sabi ng Panginoon, pagpalain mo sila. Use encourage people. Use speak with love. Yung tunay ng pagmamahal. Kasi ang Panginoon, kahit tayo nagkakamali, sinabihan ka ba ni Lord na ganon? Mamamatay ka na bukas dahil hindi kita... Wala. Kundi lumapit ka sa akin. Lumapit kayo sa akin dahil ako ay slow to anger, mapagpatawad. Dahil mararanasan nyo ang kapahingahan. Magsalita tayo ng mga encouragement sa mga taong ito. Kaya lalo lumalayo sa atin yung mga taong ito. Bakit? Hindi nakakarinig na magandang pananalita. Hindi nyo napansin yun? Kaya tayo lalo nilalayuan. Ang Panginoon lumalapit sa Kanya. Lumalapit siya mismo kay Sakeo nga. Sabi nga, ba't nilalapitan ni Jesus sa makasalanan yan? Kasi bakit? Paano matatanggap yung pag-ibig na wagas ng Diyos kung hindi natin siya lalapitan? Kung hindi natin siya i-encourage? Kaya nga sabi niya sa Proverbs, di ba? Ang makaaya-ayong pananalita ay nagpapasigla sa isang tao. Kaya minsan tanongin yung sarili nyo, bakit kaya ayaw akong kausapin? Makapagkausap ka, puro ka nega. Puro ka hindi maganda marinig. Pero lalapit sa'yo. Kung mga encouragement na masasabi sa'yo, kahit mga sabi ko sa inyo, lalapit sa'yo yan. Bakit? Nai-encourage. Di po ba? Kahit din sa mga magulang, kaya lapitan tayo ng mga anak, imbis na encouragement, ikaw talagang bata ka. Ikaw, ipag-pray natin. Sa biyaya ng Panginoon. At ang huling-huli, isurrender natin yung outcome sa Panginoon. Lord, kayo na bahala. Basta ako, ipag-pray ko sila, magbibigay ko ng biyaya para tawarin ko, magiging mabuti ako sa kanila, at huling-huli, Panginoon, ibibigay ko sa iyong lahat. Kaya sabi ko po sa inyo, kahirap magmahal ng tao, lalo ng mga toxic people, kasi kinokontrol natin. Wala tayong kakayahan baguhin ng tao, ang Diyos lamang. Di ba? Kaya ibigay mo na, Lord, sa'yo na, kalalabasan nito, bahala ka na, Panginoon. Kasi nga, once na kinontrol mo isang bagay na hindi mo naman talaga kayang kontrolin, ano nangyayari? Stress ka, nade-depress ka, at lalo ka namumuhi sa taong iyon. Pero hindi ganun ang Panginoon. Amen? Kaya magmahal tayo sa mga taong mahirap mahilin sa pamamagitan ng pagmamahal ng ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, magmahal ka katulad ng ating Panginoon. Kalabitin mo, hindi natutulog yan. Hindi natutulog yan. Nakikinig yan. Tanungin mo kung nakikinig. Magmahal ka ng katulad ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Ang maraming Diyos, tunay nga po, Panginoon. Mahirap talaga magmahal, lalo-lalo kung kaaway. Pero kung babalik kami, Panginoon, kung paano nyo ginawa ito, Lord, mauunawaan namin lalo. Sapagkat kami, Panginoon, isa rin kami sa mahirap mahalin ninyo, Panginoon. Kaaway mo kami. Kinapuputan kami ng Diyos Ama, pero pinili mo kaming mahalin. Pinili ng Panginoon ng Diyos Ama na ibigay ang kanyang anak upang mahalin kami. In spite na anuman nagawa namin pagkakasala, anumang pagtalikod namin, pinili mo pa rin kami mahalin. Pero Lord, hindi yan natatapos. Sapagkat, madalas kami rin yung taong mahirap mahalin. At sa oras na ito, Panginoon, nagpapasiyasat kami sa inyo. Kayo lang ang may kakayahan na makita yung mga bagay na ito sa aming buhay, Lord. Isinusuko po namin sa inyo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Lord, sinusuko namin sa inyo to, Panginoon. Hindi na kami magmamataas. Hindi na kami magmamalaki, Panginoon. Kundi, Lord, alam nyo ang lahat. Maging sa isip namin, maging sa puso namin, Panginoon. Alam nyo po yan. At sa pagkakataong ito, Panginoon, nagpapakumbaba kami. Sinusurrender namin sa inyo ang lahat, Panginoon. Ayaw namin na kami maging katitisuran. Ayaw namin, Panginoon, na gawin ng kapwa namin na ayaw namin gawin din sa aming sarili. Lord, sinabi niyo nga po, Panginoon, mapanghusga kami, pero Lord, hindi namin nakikita yung aming mga gawa na mas malaki pa
doon sa ginagawa ng aming kapwa. Lord, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Sapagkat alam namin, Panginoon, nandyan kayo upang hindi kami husgahan. Hindi para kami parusahan, Panginoon. Ibinigay mo yung salita mo, yung pag-ibig mo, mensahe mo, Lord, upang kami, Panginoon, maging isang patotoo mo na nagpapakita ng pagmamahal kahit ang mga taong ito'y mahirap mahalin, mamahalin namin sila sapagkat isa kami sa minahal mo, Panginoon, na mahirap mahalin din. Pero, Lord, pinili mo kami mahalin to extend that kind of love comes from you, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon. Patuloy kami kasi sa atin. Patuloy mo kaming baguhin. Patuloy mo kami bigyan ng pagmamahal sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at salita mo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. We give you glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At sa